Welcome sa Usapang Agri-Negosyo. Maraming salamat po mga ka-asenso sa patuloy po ninyong suporta sa aking channel. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin kung bakit native chicken at hybrid na native chicken ang aming inaalagaan at bakit hindi heritage. Bago po kayo magsimula sa pag-aalaga mga beginners, panuorin nyo po muna ang video na ito. Bago yan, intro muna tayo. Bago po tayo magpatuloy sa ating topic na ito, nais ko po muna magpasalamat sa Battlecock Livestock Products at sa Pharmabet Livestock Products sa patuloy na pagtitiwala nila sa aking munting channel na ito. Ito pong gamot na nakikita po ninyo, yung Pepe, yan po ay dewormer. Pwede po natin gamitin yan sa ating alagang baboy, alagang kambing at alagang manok. Nandyan po sa label kung paano po natin ito gamitin. Yang Primoxil powder naman po, pwede natin gamitin yan sa panggamot sa ating mga alagang hayop kapag sila po ay tinamaan ng mga sakit, lalo na po ang ating mga manok kapag tinamaan po ng mga malaria, lagnat, bulutong, fowl cholera, laway-laway at iba pa po. Marami pa po pwedeng magamot ang Primoxil powder. At ang Egg 1000 naman po ay pang egg enhancer at yung Vitamin Pro para po yan sa body enhancer at marami pa pong iba. Welcome sa Usapang Agri-Negosyo, Agri-Asinso. Ayan, maraming salamat po mga ka-asenso. Balik po tayo doon sa ating topic. Ang video po na ito na ibabahagi ko po sa inyo ay kung bakit hanggang ngayon native chicken o hybrid na native chicken pa rin po ang aming inaalagaan sa kabila ng lahat na sikat po ang mga heritage at bakit hindi po kami nakikisabay sa mga breeder na nag-aalaga ng mga heritage chicken at bakit hybrid lang at native pa rin ang aming alaga. Mga beginners, panuorin nyo po ang video na ito para makuhanan po ninyo ng idea para hindi po kayo matulad sa iba na basta-basta na lang po sumusunggab sa kung ano ang uso sa panahon ngayon at yun din po ang kanilang ginagaya hanggang sa nalulugi na lang po sila. Lilinawin ko po, hindi po ako against sa mga heritage dahil meron din po kaming Rhode Island pero iilang piraso lang din po at yun po ang ginamit namin pang hybrid sa aming mga hulo. Dahil nga po alam naman natin na ang mga hulo ay sobrang tapang kahit babae po ay lumalaban po sa mga tandang. Kaya ang ginawa namin, kino-crossbreed po namin ang mga hulo sa heritage para mabawasan po yung tapang nila. At nakakatuwa naman po ang kinalabasan dahil maganda po ang combination ng aming heritage sa mga hulo, darag at labuyo naming mga native. Ngayon po wala po kaming specific na breed ng manok dahil nga ito ay nasa hybrid na po ito na mga native. Iba-iba na po ang bloodlines po nila pero magaganda po ang kinalalabasan ng mga palahi nila dahil 3 months old pa lang po nakakuha na po kami ng mahigit sa 1 kilo o start po yan sa 800 grams na yan po talaga ang hinahanap ng mga buyer sa amin. Dahil po tamanyado kung tawagin po ang timbang na less than 1 kilo. Yan po yung binibili ng mga restaurant. Ngayon, punta po tayo doon sa sinasabi ko bakit hindi kami nakisabay sa mga breeder na mag-alaga ng mga heritage chicken. At sa halip, native at hybrid na native pa rin ang aming alaga. Kung makikita nyo po sa aming mga manok na ito, malalaki na po yan. Talagang solid po ang kanilang pangangatawan. Hindi naman po sa pagyayabang. Ang mga buyer po namin talagang pabalik-balik po dyan sa amin at lagi pong nagsasabi na baka pwede nyo naman kaming i-reserve dahil kaiba at malalaki ang inyong mga alagang native. Beginners, ito po ang lagi nating tandaan. Kapag mag-start po tayo mag-alaga ng mga hayop o manok, lagi po nating tandaan at iisipin po natin ano ba ang pakay natin at ano ba ang purpose ng ating pag-aalaga. Huwag po tayo sunggab ng sunggab, gumaya sa kung ano po ang nakikita nating sikat o uso sa Facebook page o sa Facebook man na pinopost ng ating kapwa mga magmamanok o kung ano man po yung pinopromote nila. Dapat po bago tayo magsimula,
alamin muna natin kung meron ba tayo mapagbentahan nito kapag tayo ay nag-alaga nito. Katulad po sa amin, hindi po kami sumabay sa pag-aalaga ng mga heritage dahil nagtatanong-tanong po kami sa mga buyer po ng mga native namin dati kung bumibili ba sila ng heritage. Sabi nila hindi gaano. Kaya nag-focus po kami sa native dahil nga po sa native kahit araw-araw pwede po tayo magbenta. At regular po ang pagbebenta namin ng native, unlike po sa mga heritage na hindi pa po natin alam kung ano talaga ang market niyan. Sabi ng iba, pwede po natin mapagkakitaan yan sa itlog at sa karne. Pero sa amin po sa Panay Island, hindi po masyado binibili ng mga taga-restaurant ang mga heritage chicken. Hinahanap pa rin po nila ang native. Kaya iyan po ang dahilan na kung bakit sa native pa rin po kami nag-stay na mag-alaga. At ang kagandahan po sa mga native at hybrid na native, hindi po tayo kailangan maging dependent doon sa commercial feeds dahil po ang aming pinapakain almost 90% pa rin po ng organic. Ayan po ay branch po ng saging, yun yung ubod, kinayod na niyog, fermented na kangkong po at kamote. Ayan po ang aming ibinibigay sa aming mga alagang manok at ipa po ng mais. At bumibili din po kami ng commercial feeds pero nasa 10% na lang po para makakuha din po ng ibang bitamina ang aming mga alagang native. Sa ngayon po, more or less nasa 200 plus po lahat yan dahil dalawang farm po ito. Ito pong farm na napapanood po ninyo, kasama po ito sa alaga naming mga kambing at yung isa po ay kasama naman ng aming mga alagang baboy. Sana po na pulutan po ninyo ng konting idea ang video na ito dahil maiksi lang po ito dahil kung masyadong mahaba naman nakakatamad naman pong panoorin. Kaya abangan nyo na lang po yung mga ibang upload ko po na video at tatalakayin po natin yung ibang tips na aming ginagawa po. Bago po tayo magtapos sa video na ito, ang video po na ito ay handog po sa atin ng Battlecock Livestock Products at ng Pharmabet Livestock Products. Ang produkto po ng Battlecock po at Pharmabet ay napaka-effective po nito. Ang gawa po ng Battlecock like Premoxil, Sulfar QR, Vetmin Pro, Egg 1000 at iba pa po ay napakaganda po nito para sa ating mga alagang hayop. Ganon din po sa gawa po ng Pharmabet katulad po ng Pepe at ng Doximol. Ang Pepe po ay ginagamit po yan bilang dewormer at ang Doximol naman po ay ginagamit po yung pang treatment o pang flushing. Ganon din po ang Premoxil, ginagamit din po yung pang treatment at pang flushing. At ang aming ginagawa po dyan sa dalawang gamot na yan ay rotation po. For example, this month, ang flushing po namin ay Premoxil, next month naman po ay Doximol. At every week po kami nagpa-flushing ng Sulfar QR.